of suspension, receiving a notice of disallowance if Sir, sorry na. Yeah. Ang pao po, ano po? Apo. Pili niyo po adjustin yung i-liad nyo yung dyan yung adjust naman May po. mga nakita po doon na hindi compliant with the joint circular. Okay lang po. Yes. Hindi, salamat po. Okay lang po. Hindi ko na po kasi siya napausog dahil bagong opera po. Supported with documents evidencing success and yung mga purchases po na hiningan ko ng other documents that is necessary in the audit po. And Hi, Kama. po dun sa Okay MD na. ng 2023 na Hello? reimbursement which is hindi rin po siya compliant with the joint circular. So, yung Si sinasabi ate. na mali kayo, sinabi ko na Yung ano niya, yung chinelas niya natanggal. Ang checklist, hindi tama yun ang sinasabi mo, Madam Witness. Meron pong nasabit na dokumento pero after the evaluation of each document po, hindi pa rin po siya compliant with the joint circular. Let's go now to the last Try natin kung kaya. 6.2.3 na again, hindi na naman kinote ng counsel for the respondent. 6.2.3.7 refers to other supporting documents User na lang tayo. deems necessary for the proper evaluation of liquidation documents submitted. Other liquidation documents. Ang ini-imply ng Office of the Vice President at DepEd Council na kasi sinabi nyo, related to the documents, are you constrained? Kayo ba ay bawal tumingin o humingi pa ng iba pang dokumento para patunayan tinatawag na supporting documents na inaakala nyo kailangan o necessary para sa evaluation ng liquidation documents submitted. Naku po. Mga senior pa yung binaba. Ay, bababa. Pag-evaluate po ng liquidation ng confidential. Kagaya na ano itong other supporting documents. Kaya nga po yung hinihingi ko dun sa purchase of Sikip supplies nito, and mga provision of medical necessities, yun pong receipts and sales invoice po to ascertain na talagang pinambili ito ng supplies and food and medical aid. At sinabihan nyo sila, no? Nung humingi kayo ng other supporting documents, mga OR, Kaya kandong ko na lang mga to. sales invoice, Carry lang. nag-submit Naayos ba lang po. Okay, okay ka lang. Sige po, ma'am. Sige po. nang hinihingi nyo other documents deemed necessary for the proper evaluation of the Good. liquidation Okay lang. documents submitted. Nag-submit ba sila? Bili ka nga plastic. Po ito ng notice of May ano ko dyan, meron akong inano na paper bag dyan. Nandyan sa ano. Appeal sa commission sa Ako, huwag kang makakal. Yan, makakapal yan. Ay, baka mga magsusunod. Sinabi niya, Kasi ano lang po, no? Kasi hindi na po ako makakapasada with ng your mga... tabulation and your summaries na wala naman nakalagay na pangalan doon. Ang nakalagay lang doon, dates tsaka amounts. Opo. Correct? Opo. Okay. And in particular, mayroong pinakita sa'yo, as part of your summary, mayroong mga acknowledgement receipts doon na ang date ay iisa lang. Opo. And but dispersed in one day. Nakalagay yan, dispersed in one day. Tama? Yung kahapon po, opo. Okay. Ngayon. In your joint circular, kasi pinag-usapan, in relation to that, pinag-usapan rin, 31, and now you confirm, pinag-usapan rin ang observation ng mahinang internal controls ng Office of the VP at ng DepEd. And patunayan dyan, meron disbursement officer allegedly nag-disburse ng several amounts in several places. Na-mention, in fact, sinabi ko Superman, pero sabi ng presiding officer, physical impossibility na lang ang gamitin niya. The physical impossibility of an authorized special disbursement officer to distribute all of these funds in one day. Based on your opinion, professional opinion, does this indicate what they refer to Ay, as seatbelt po ba? lack Ah, okay po. of internal controls? Now, one,
that a person fully authorized to disperse is not the only person actually dispersing. Would that be lapse of internal controls? Yes po, kasi under the joint circular, it's the responsibility ng head of agency to institute sound and effective internal control. And when the head of agency, in this instance the Vice President, says to the SDO to lock, pag sinabi ng Vice President, DepEd, who is the head of agency, ikaw, Special Disbursement Officer, huwag ikaw ang mag-disburse. Ibigay mo yan sa security guard, sa security personnel. Ibigay mo yan, pag-disburse, huwag na ikaw, ibigay mo sa security personnel, knowing, or she knows or ought to know as head of agency, and as a lawyer, knows or ought to know that the person expressly authorized by law is the only person authorized to disburse public funds. Tama ba yan? Is that an indication of tight internal controls? Hindi po. Going now to then turn left onto Pancras Bonifacio Avenue towards EDSA. Okay. As I mentioned earlier, pinakitahan ka ng counsel for the respondent ng mga buyers, documents, listing activities prior to the receipt of the confidential funds. Okay. What now would your assessment, what would COA's assessment be under the joint circular? What will your assessment be? Allowed by ito? Under po kasi sa joint circular, kung itong expenses is
findings po na gano'n? Under the joint circular nga po, tama na. Yung payment of the Please, Your Honor, please, can Kindly you answer the question, Yes. please. The question is simple. Wala po. Wala. How about sa DepEd? May findings ba kayo na yung VPSPG tumatanggap ng rewards and payment for purchase of information from the confidential funds of the DepEd? Wala din po. Okay. So, kanina, tinanong ka about sa mandate ng OVP at DepEd, no? At tinanong din ang ating good counsel kung ito bang si OVP under its mandate, allowed ba itong mag-receive ng confidential funds? To which you said, mukhang hindi ho. Noong 2022, no, the fourth quarter of 2022, alam ho ba ninyo na in-approve ng Office of the President ang confidential funds ng OVP? Based po sa mga documents na nasubmit sa amin, opo, meron pong Okay. approval. Noong 2023 ho, nasa General Appropriations Act po yung confidential funds ng OVP. Tama po? Based po sa mga submissions sa amin, opo, nasa GAA po. Okay. In short, ito po ay in-approve ng ating Congress, yung GAA. Tama po? Opo, tama po. Okay. Does the GC prohibit the Office of the Vice President from receiving confidential funds? Nakalagay po sa GEC yung mga agencies na Let's answer my question. There, simple lang naman to. May prohibition po ba sa JC on the Office of the Vice President receiving confidential funds? wala po. Wala. How about the Department of Education? May pinagbabawal ba yung JC na maka-receive ito ng confidential funds yung DepEd? Based sa GEC po, wala po. Okay. Okay. So, tinanong mo kayo kanina about the OVP or the FTO, no? That figure. Disbursing money in one day in several places. No? Sinabi mo, isang araw, madaming mga pinaggastusan. No? Isang date lang yun, iba-ibang lugar. May findings ko ba nito sa first ending ninyo? Wala po kasi may presume regularity po dun sa transaction. Okay, thank you. How about sa second ending po ninyo? May findings ko ba nito? Dahil nga po nag-base kami sa certification under oath ng STO, wala po. Okay, so, Continue straight at the first traffic light. okay, Then Your Honor, in 1 I'm kilometer, done, keep Your left. Honor. Thank you, Council. We now move. Hopefully we get finished with Silene today. Silene, with your patience and indulgence. Senator Padilla. Is he here? Not here. Senator Ontiveros then, for her interjections. With the kind indulgence of Senator Ontiveros, Senator Padilla just arrived. Senator Padilla, you may proceed, sir. You have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahala mo po. Sa ating pong saksi. Kayo po ay tiga Baguio. Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan. Opo, ako po'y taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate sa... St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boyside po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po ay maging magkababayan na lang sa Baguio. Eh, gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po ba yung magsabi na lang na oo o hindi kung naintindihan po ninyo? Alam ko naman maintindihan mo taga-Baguio kayo. Opo, noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, napag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yun? Opo, Mayor Opo. ng Davao. Yan, opo.
Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 ang mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yun? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware dun po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat sa bayan. Thank you, Senator Padilla. Senator Ontiveros is recognized for her interjections. You have 2 minutes, ma'am. You may proceed when you're ready. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Witness Eileen, kahit pa po walang confidential at intelligence funds ang OVP, i-budget naman po ang BPSG para sa security ng lahat ng Vice-Presidente, di po ba? Under po ata sila ng, sa pagkakaalam ko, under po sila ng AFP. Under ng AFP. Ngayon, 3 taon na pong walang intelligence and confidential funds ang OVP. Kung alam nyo, may VPSG pa naman pong naka-assign sa kanila para bantayan yung kanyang seguridad, di ba? Sa pagkakaalam ko po, nabanggit po kanina ni presiding officer, napunta siya sa PSC, Presidential Security Command. Ngayon, yung mga activities na nandoon sa mga Protective Intelligence Operations Report na pinakita kanina, may binigay bang mga ebidensya ang OVP para patunayan na ginastusan nga po nila ang bawat isa doon? Wala po kasi in-attach lang po nila yun as proof of success of information gathering and surveillance activities. Na ayon sa inyo kanina, ay hindi pa sasapat dun sa hinahanap yung mga proofs of success dun sa intelligence gathering activities na iyon. Opo, tama po. Ngayon, sa iba namang mga acknowledgement receipts, may nakalagay na purchase of medical and food aid at dati naman medicines. May resibo po ba silang ibinigay para ipakita na talagang ang binayaran o ang binili ay yung mga gamot o yung mga pagkain na iyan? Wala po silang in-attach na any receipts for sales invoice, acknowledgement receipts po. Kahit sales invoice, wala. Acknowledgement receipts lamang. Opo. So, walang ebidensya na talagang ang pinagkagastusan ay yung mga gamot at yung mga pagkain na yon. Opo, kasi based lang dun sa acknowledgement receipts po yung sinabmit nila. Na ayon sa COA ay hindi sapat na ebidensya kung mga ARs lamang. Opo, hindi po kasi namin ma-ascertain kung talagang pinambili ito ng supplies, medicines, and food po. Kailangan yung resibo o invoices para ma-ascertain, masiguro na yun talaga yung pinagkagastusan. Opo, tama po. Okay. Ngayon po, Ms. Eileen, dati po, tinawag ng land bank managers na unusual ang pag-encash ng milyong-milyong pisong, daan-daang milyong piso ng OVP at saka ng DepEd sa isang araw. Sa audit po ninyo, meron po ba kayong nakitang illegal, improper, o irregular sa paggamit at sa pag-liquidate ng perang iyan? Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular. So just to close on this round, Wind up. Mr. Presiding Officer, to wind up, irregular dahil Hindi po naging compliant with the paano joint. hindi naging compliant? Dahil po ngayon sa payment of rewards, we're not supported with documents evidencing success. And yun nga po, hindi nila na-provide yung additional documents necessary para ma-assert
pertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po meron din kaming naging findings sa disbursement, ay sa reimbursement po. Okay. I-follow up ko itong tanong at pati yung puso ng reimbursement sa second round. Salamat, Ms. Eileen. Salamat, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Unless Senator Judge Lapid is ready. Senator Judge Villanueva will make it I will give way to Senator Lapid. Mr. President, thank you. Mr. Campo, sabi niyo po, ICOA conducted compliance audit at sa evaluation niyo ng OVP's confidential expenses, which matters po, no? Did COA treat as questions of compliance with the joint circular? Which matters, did COA recognize as falling within the operational judgment of the implementing agency? Pwede pong paki-clarify yung question. Which matters po doon sa pag-conduct ng COA, treating it as questions of compliance with the joint circular, and which matters doon po sa paggawa ng COA, recognizing it Pauwi na as kami. falling within the operational judgment ng Office of the Oo. Opo, ma. Sabihin mo yung bedsheet. Nasa ano siya eh. Nasa school ka pa. Ng natin sila so from Chinese General Hospital, Manila to Project 6 or Bagong Bantay, Quezon City. Okay, paalam po.